Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay for a very special episode of Sa Barangay Tayo. Kasama pa rin si Kagawad Marie Formentera Ferrer at si Kapitan Dondon Francisco. At syempre ang ating pong special guest, Yusek Felicito Balmosina. Yes, maraming salamat, Yusek Chito. Yusek Chito na lang. Okay na Dahil pinaunlakan mo ang aming paanyaya na ikaw ay ma-interview. It's an honor for us again. Yusek, may tanong po ako. Lalong-lalo na sa kung ano po yung in ngayon, ika nga yung pinag-uusapan sa mga barangays. Ito po yung road clearing. Ano po ang disposisyon at ano po ang mga plano ng DILG sa ngayon pagdating sa road clearing po? Alam nyo, yung road clearing, yan yung, hindi lang road clearing yan, yung kalinisan, yan yung component niyan, yung kalinisan, pati yung road clearing, traffic, na iyan naman talaga ang nakikita ng mamamayan araw-araw na problema mula barangay, municipality, city, national highway, dahil nga sa kawalan ng disiplina, wala ng kaayusan. Kaya po yan, yung kalinisan na yan at road clearing, ay sinimulan po noong maglabas ng MC ang ating Pangulo na ipinapa-implement sa lahat ng DILG. Kaya po ito ay mahalaga na talagang ang lahat ng barangay nationwide, yung mga nanonood, nakikinig, na talaga pong sumunod tayo sa MC na yan sapagkat yan naman po ay para sa inyong barangay at para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Alam nyo yung road clearing, i-share ko lang sa inyo na sa barangay ko, pag upo ko pa lang 1992, 93, 95, 98, talagang ang lahat ng mga bahay dyan ay isinagad ang mga bahay sa sidewalk. Kinain nila lahat. Pati mga pabrika, lahat ng kalye sa barangay ko, 92 streets. Talagang ang obstruction. Hindi lang yung ginawang bahay, ginawang tindahan, ginawang anuhan ng manok. Kumbaga nandyan na lahat. Pero dito nyo makikita na may matututunan kayo sasabihin ko sa inyo. Kasi nung panahon na yon, sabi ko sa former mayor namin, kay Mayor Matay, Sir, instruction nyo lang, order nyo lang. Kaya kong pasunurin ang mga tao ko. Mag-self-demolish sila doon sa mga sidewalk. Chito, saka na yan. Mahirap yan. Pwede, ala akong magawa. Pagdating ni Mayor Belmonte, Sir, tirahin ko na to. Kasi gusto ko talagang malinis yung mga sidewalk. Chito, ipaubaya mo na yan kay Bayani Fernando. Pagdating ni parang mistake ni Mayor, naku, pare, delikado tayo dyan. Baka matalo tayo dyan. So, ibig sabihin, yung politika nandun. Hanggang sa nakita nyo naman, ang inaantay ko nung panahon na yun talaga, memorandum circular ng DILG at saka ng Mayor. Pero wala. Hanggang sa dumating ito ng panahon ni President Duterte, di ba? May presidential directive siya sa SONA. At naglabas ng MC ang DILG. Yun, napatayo ako ron at sabi ko, eto na ang inaantay ko na panahon at pagkakataon. Alam nyo, immediately, miniting ko na lahat ng barangay official at gumawa na ako ng team, 3 team. Sabi ko, kayong 3 team, i-disseminate natin ito sa lahat ng mga tao na nasasakupan ng area ninyo. Simulan nyo muna at ako'y bababa. So, sa madaling salita, kailangan dito step by step. Yung information drive mo, talagang seryoso ka. Yung mga truck ng basura ko, may mga public address yan. Ina-announce na namin. Hanggang bumaba na ako, nung lumabas na yung mga MC, pinakita na namin sa kanila yung MC ng DILG na talagang mag-clear na tayo ng mga sidewalk.
Ano-ano yun? I-clear natin. Mula sa 4 meters na kalye, dapat may sidewalk. 5 meters, 6 meters, 8, hanggang national. Ang national namin, yung, di ba, yung Holy Spirit Drive, yung Republic Avenue, yung Commonwealth na yan. Alam nyo, dahil doon sa dissemination, dahil doon sa ginawa kong pagbaba, heart to heart, sabi ko, mag-self-demolish na kayo. Sapagkat pag hindi, doon ko palang gagamitin yung kapangyarihan ko. Kung hindi ko naman gagamitin, ako ang madidisgrasya sa DILG, saka kay Mayor. Okay. So, sa madaling salita, dahil sa pakiusap, nag-self-demolish sila. Isipin nyo, walang makabibreak ng record na ito, 6,200 structure. Mula doon sa Commonwealth Avenue, harap ng Sandigang Bayan, yung COA na yan. Tinibag namin yan. At nang bumaba si Mayor Joy, nung imbitahin ko siya, alam niyo po ba na parang alumpihit pa, parang ayaw pang bumaba ni Mayor Joy, na para bang baka mabato tayo dyan dito. Siyempre, magigiba ka ng bahay mo. Pero nung bumaba siya at makita niya na ang lahat ng taong bayan nagkakanya-kanyang gawa, nagkakanya-kanyang baklas, at nagpapapicture pa sa kanya, nagkaroon na siya ng confidence. Siyam na kalye, inikot namin ni Mayor Joy, kasama yung mga ibang konsihal, at talagang kinongratulate niya talaga kami sapagkat ultimo simbahan ng Katoliko, simbahan ng kapatid nating Muslim, nag-self-demolish para magkaroon ng sidewalk. So, 4-story, 3-story, 2-story. Ito sikreto para malaman ng mga nakikinig, nanonood. Ang sikreto ko dyan, bukod doon sa pakiusap, pangsaywar ko sa kanila, kung hindi nyo ako pagbibigyan dito sa hinihingi kong sidewalk, ang ko-questionin ko yung bahay mo na, yung building mo. May building permit ka ba? Natural, wala. Meron ka bang fire permit? Wiring permit? Occupancy permit? Lahat ng permit na yan, automatic wala ka. So, sa National Building Code, may karapatan ang mayor, ang barangay, nag-ibay ka. Ngayon, bukod doon sa National Building Code, may city ordinance din ang Quezon City Government na lahat ng sidewalk dapat i-clear dyan. At binibigyan din ng kapangyarihan na gibain lahat ng illegal structure. So, 2 batas na. Meron pa rin MMDA ordinance na lahat ng obstruction sa sidewalk ay pwedeng tanggalin at gibain. So, maliwanag, 3 batas yung ginamit ko sa mga kabarangay ko na sumunod sila kaysa bahay nila ang kukwestiyonin ko. Noong una, maraming matapang. Ang ginawa ko kasi, 3 team nga. Pagdating ng hapon, sasabihin ng mga kagawad ko, halimbawa, si Kagawad Jomar, Papa Chito, meron 10 doon na naiwan kami. Matapang, ayaw. Ako na pa ako. Yung isa naman, Kuya, sabi ng isang kagawad, meron doon 15. So, bawat street na may naiiwan, the following day, ako na yung bababa. Iipunin ko. Kakausapin ko. Ayun, binabasahan ko sila. Self-demolish na yung kapitbahay nyo. Kayo hindi pa susunod. Wala akong choice. Gagamitan ko kayo ng batas na para ma-implement natin ito. O mamili kayo. Ako gigiba, kami gigiba, o kayo. Ngayon, kung gusto nyo namang ipakita na illegal kayo, na legal kayo, sinasabi ninyo, okay. Bigyan ko kayo ng 3 days. Kumuha kayo ng TRO. Pag walang TRO, automatic, hindi nyo nakumbinsi yung korte na kayo illegal at kami illegal, yung government. Pero, kung yan pagbibigyan nyo ako, self-demolition, kayo na ang gigiba para hindi masira. So, pagka gano'n na ang ginawa kong pamamaraan ng pakikipag-usap at nakikiusap, sige po, Kapitan, kami na. So, yun ang mga tamang paraan. Kailangan kasi alam mo rin kung paano mo kakausapin yung mga siga. Merong isang abogado na kapatid taga COA. Siga. Sige ka ako, attorney, wala tayong pag-awayan. Kumuha ka ng TRO.
hindi nakakuha ng TRO. Pwede pinailan ko ng complaint. Isa lang naman ang itatanong sa ng building official eh. May complaint po si Kapitan tungkol doon sa structure nyo na wala raw kayong ganito, lahat ng permit. Meron po ba kayong building permit? Meron ba kayong ganito? Wala. Ano nakalagay doon sa batas? Napakalinaw. Na pag i-declare namin na illegal ang structure mo, automatic pwede nang gibayin niya. So, ngayon binigyan siya ng Order. ng notice. After 2 days, tumawag yung kapatid na direktor. Kap, pasensya ka na rin sa kapatid ko ha. Pwede ba, wag mo nang gibay. So, ibig sabihin, kahit na sino pa, pagka talagang ipa-implement mo, okay. Ngayon, so natapos yon. Nang matapos yung 6,200 na walang gastos ang city government. Bakit? Ang truck na ginamit namin na 5,000 truck ng debris. Kasi may sarili rin kaming truck. Ang Barangay Holy Spirit merong 27, ngayon 23 na lang. Kasi independent din kami sa koleksyon ng basura sa loob ng 27 years. Kaya yung pagkolekta ng mga debris na yon, sariling budget na ng barangay yon. Kaya nung bumalik ako, nung bumalik ako after 7 months, malinis na. Alas 6, ganun ako mo, yun ang paraan ko pag nagkakapihan na yun. Kumusta ka ako kayo? Galit pa ba kayo sa akin? Hindi na po, Kapitan, kasi ang ganda ho pala ng tingnan, meron kaming sidewalk. Dati, pag magkakapi kami sa kalye, kasi pag hakbang mo, kalye na ngayon, meron kayong 1 meter, pati anak nyo, may dinadaanan, naglalaro na lang dyan sa sidewalk. Kasi sa 4 meters na kalye, napakadelikado talaga yan. So yun, ako nakita ko din na, at yung result naman ng eleksyon, kung sasabihin nilang yun ang kinatatakot na number 1 ng local government, di ba, number 1 yun ang kinatatakutan nila, hindi ka na iboboto. Ang nakuha pong boto ni Mayor Joy sa barangay ko, 80%. Yun namang misis ko, bumalik. From city councilor, bumalik. Pero nung ginigiba ko yon, nung nagigibaan, matatalo na Balmusina. So sabi ng mga tao, sabi ko, bahala na. Basta't gawin natin yung tama. Alam nyo, nakuha ang boto pa ni Mrs. 70%. So ibig sabihin, kung yung 6,200 structure, ilang pamilya nakatira ron? Sa isang structure, hindi lang naman isa. Kung minsan, 3 pamilya yan. Sa kangkungan ka na pupulutin. Ibig sabihin, pag ang tao nakita nilang tama yung ginagawa mo, para sa kanila ginagawa mo, sila nakikinabang, hindi rin magtatanim ng galit. Yun ang nakita ko doon. May follow-up question sana ako kay Yusek. Sige. Kasi napakaganda dahil meron talagang legal basis sa building code at wala ka talaga nasuot. Ngayon, ang napapansin naman ho ng taong bayan, kagaya po halimbawa, hindi na ako mag-mention ng mga places, pero meron silang gagawin na patatanggal yung mga small businesses dahil obstruction din po yan hindi lang structure tatanggalin, tapos maganda nga for 6 months and then after a year, nagbalikan na ulit. So parang yung building code tsaka kung ano mga permits, baka hindi natin alam kung nakakuha na or talagang tinapakan pa rin nila. So sa inyo po, sa inyong experience, paano nyo po na-maintain yung ganun po, yung hindi na po sila nakabalik at yung mga struktura hindi po bumalik din? Ganito, may sistema ka rin dyan. Kung ikaw ay kapitan kasi, dapat malawak Ako kasi, ang mga kagawad ko, binigyan ko ng kanya-kanyang area. Dinivide ko sa 7, yung Holy Spirit. Halimbawa, yung Alpha Team, ikaw, kagawad ang in charge dyan. Kasama mo yung mga personnel natin at yung purok leader dyan. Plus yung association. Ngayon, ang bawat association ang purok sa akin, may kanya-kanyang census yun. House owner, sharer, renter. At lahat noong mga structure dyan na bumabalik, pinapaikutan ko yan sa BPSO. Kanya-kanyang area. Pagka ako may nakita dyan na nagbalikan, kayo mananagot. Kaya, bukod doon, yung sanitary police. May sanitary police ako na sila yung naninikit dun sa mga nilalagyan ng harang yung mga sidewalk.
So, may BPSO ka, may sanitary police ka, may tanod ka, may purok leader ka, at saka yung kagawad ang kasama mo. So, lahat na yon ang katulong ko. Pati traffic nga, inutusan ko na doon. Kasi yung Holy Spirit, ma-share ko, independent na kami sa lahat eh. Lahat ng services. At siguro, kwento ko na lang mamaya yun. Pero yun ang kagandahan. Kung ang isang barangay talaga, talagang may political will. Pero yun, nami-maintain hanggang ngayon. Pag ako'y nagtatanong doon sa mga department head ko doon, pagka pinababayaan nyo yung lugar, ako sa totoo lang, tumutulong din ako kay Mrs. doon. Sinisiguro kong masustain, ma-maintain, sapagkat ang naglalakbay aral doon, napakarami. Kamukha ngayon, San Jose del Monte, napakarami pumunta ron. Nung isang araw, taga Leyte, mahigit 50, kasama pa yung mga mayor. Nung isang araw, basta linggo-linggo may mga naglalakbay aral doon. At tinitingnan nila talaga yung mga sidewalk na mga yan, na kung saan, yan ang gusto ni Secretary nga, na matutukan. Pero alam mo, marami pa rin talagang barangay na hindi nila makuha yung sidewalk. Kailangan dito talaga, medyo siguro, gagawa na ng another advisory para paigtingin uli yung kampanya ng mga barangay. Kasi talagang ang gusto ni Secretary, lalo-lalo na sa Metro Manila. Di ba? Yung road clearing na yan, sa Parañaque, sa inyo. Di ba? Laging problema dyan, yung mga vendor, na talagang yan ang sakit ng ulo. Kasi hanggang may mga illegal terminal, hanggang iyan kasi ay nandyan, may tumatanggap. Meron. Diba? Totoo naman po. Ang illegal, di ba, simple lang. Ang illegal, hindi mananatili dyan sa tungkil ng ilong mo kung walang tumatanggap. Magaling si Yusek, no? Diba? Alam niyo. Maganda yung strategy niya nung para ma-maintain. Galing. Doon ako natuwa, talagang pag-maintain. Kasi marami talagang bumabalik. Kumbaga, pag alis ng press at na-dyaryo na, and then balikan na ulit. Yeah, okay diba? na ulit, babalik na ulit. Tapos makikita ng mga tao, nangyari, ba't ganun? Sistema diba? lang talaga. Napakaganda ng Saka- sinabi ni Yusek. Sa Cagswitch, if I'm not mistaken, Yusek, may merong talagang diin ang DILG pagdating ho dito sa road clearing. Kaya kaming mga kapitan at mga kagawad, hindi pwedeng patumpik-tumpik. Tama. At Dapat kami, mag-comply. yes, kasi makakasuhan kami ng dereliction of duty eh. Yes. Mga kagawad, mga kapitan, ito kausap natin si Yusek. We cannot do away with the cleaning of the roads. Kasi merong DILG na si Responsibilidad Yusek. nyo rin talaga yun. Yeah. Kailangan maging safe po ang ang komunidad natin. Dahil kapag may nakaharang na sasakyan, may obstruction, definitely kapag nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng aberya, yun ang makakapigil eh. Doon sa gustong Pero, mag-save eh. kailangan para kang silang plaka rin. Alam mo, kung maglaylo ka na hindi ka nagbubunga nga sa mga tao mo, ganun eh. Ay, Tama. babalik. Kaya nasa leader talaga, nakita ko eh. Pag ako kasi naglaylo, isang buwan. Bakit ka ako meron na naman dyan? Magagalit ka na. So, pagka ikaw ay naglaylo rin na leader, yung sa ibaba naglalaylo rin. Kaya dapat consistent ka doon sa policy mo na pinagagawa sa tao mo. Pag hindi ganun ang ginawa mo, bibihira yung seryoso din na talagang trabaho ko to, talagang from time to time babantayan ko. Kaya kailangan, pagka nagpapabaya, kaya ganun ang dapat eh. Tama kayo, Yusek. Tama. Alam mo may ito kasi yung takot po lagi ng mga kagawad, kapitan, na kapag in-implement natin yan, patay tayo sa taong bayan, boto ang kapalit. Boto eh. Which is totoo na experience po ng ating Yusek Chito. Pero nakita naman natin mga kabarangay na yung epekto nito, panalo pa rin. Ibig sabihin, mas marami pa rin talaga na gusto nila na mas maiayos. At yung disiplina po talaga, napakahirap po yan na i-impose sa mga tao. Marami kong ginawa dyan eh. Yung mga kalye ko nung araw, tricycle lang. Ako na nagsasuggest kay Mayor nun, Sir, butasin natin ito papuntang Fairview.
Chito, ilang pamilya yan? 67. Sir, kaya kong kausapin. Bigyan mo lang ng financial assistance, relocation, sagot ko na. Ganun kami mag-usap ng mayor. O sige, kaya mo. O di, kinausap ko. Natibag namin lahat yun. 67 na bahay. Ang dami diyang mga bahay sa akin, yung harap ng eskwelahan dyan ng Diliman. Nilapitan ako noon araw ni Director Piraren ng DILG. 250 families. Chito, kaya ba natin itong paalisin ng bibigyan na lang ng financial assistance? So, kinausap ko. 250 yun. Dinala sa Bulacan. Walang demolition. Marami dyan na nangyari sa akin na yung mga illegal structure, nagagawan ko ng paraan. Yung sa creek, pinakita ko nung minsan sa iyo, yung mga creek. Di ba? Pinakita ko sa iyo, yung creek na nilalagyan na ng bahay. Pinagtitibag ko. Ang unang naglagay doon, kagawad ko pa nung una, sinundan ng 4 na pulis. Pwede kalahati na nung creek, tinayuan na nila. Pinag-iba ko yun. At ang ginawa kong solusyon, ginawa ko namang box culvert para nawala yung umi-squat, nawala yung nagtatapon ng basura, at the same time, 5 meters yung lapad ng creek. O edi pwede na magsalubong. Di ba? 4 meters nga lang, pwede na magsalubong. Yun, 5 meters. So, nagawa ko pang kalye para nga lang sa mga 4-wheel lang, yung mga maliliit lang, at saka tricycle. Ayan. At alam mo, may follow-up question lang ako, Kags Butch, no? Para lang mabigyan linaw din ng ating mga punong barangay at mga kagawads na kailangan talaga sumunod tayo sa mga memorandum circular na ibinababa po ng DILG. Lalo na pagdating po dito sa road clearing na to. Ibigay lang po natin yung linaw sa kanila, Yusek, pagdating po sa posibilidad kapag hindi po sila nag-comply dito po sa mga memorandum natin pagdating po sa road clearing. Isusyoko sila ng MLGO. Lalo na kung magko-complain sila, makararating sa office ko, ibabalik natin yan sa region, mag-i-explain sila, ibabalidate yung report. Kasi dapat talaga yan. Actually ngayon, yung nilabas na memorandum circular ni Secretary, ang gusto kasi ng Presidente, hindi nyo ba narinig yung sinabi niya na susukatin ngayon ang lahat ng barangay. At ang gusto niya, yung 1,700 cities and municipalities nationwide, pumili ng maximum of 10 na bibigyan ng parangal. Sabi nga niya, pararangalan natin, sabi ng Pangulo, ang lahat ng barangay na makikita ng DILG na malinis, na pinatutupad yung kaayusan. So, kasalukuyan ngayong nagbabalidate yung 1,700 field officer ng DILG para yan ay isasubmit sa amin ni Secretary at nang makita ng Malacanang na talagang ginagawa nila. Ngayon, kung hindi nila ginagawa ngayon yan, siyempre, magkakaroon sila ng record at yan, pwedeng isyoko sila at mag-explain bakit hindi mo nagagawa yung MC na inilabas ni Secretary Abalos para sa barangay mo naman yan kapag nagawa mo. Ayan po, malinaw po tayo dyan mga kabarangay. Ngayon naman, Kags Butch tsaka Kap Dondon, syempre sa road clearing, meron din po tayong isa sa mga programa din po ng DILG na tinatawag po natin na BIDA. Yun po yung buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Yusek, ano naman po yung ating masasabi pagdating po sa programang ito? Alam mo, yan ang isa sa madugo, mahirap, masalimuot, na pinaka-problema ng bansa natin. Kaya ang ating sekretary ay naglabas ng guidelines, ng policy talaga, na iba yung pamamaraan ngayon sa administration nato. Dito ngayon, ang sinabi ng ating sekretary ay yung due process, number 1. Yung rule of law. Dapat nire-respeto. Pero no one is above the law. Kung ikaw ay sabit pagdating sa drugs. Kaya ang pamamaraan ngayon namin talaga rito, lalo-lalo sa akin, sa barangay, ay maging aktibo at magkaroon ng talagang close relationship. Yung tatlong agency, PIDEA, Pulis at Barangay, dapat magkasama yan laban sa droga. Kung may bida, ito naman, tatlo na ito, Barangay, Pulisya, PIDEA, dapat magkasama laban sa droga. Kasi pagka hindi naging seryoso ang samahan nung tatlo na yan,
hindi magiging epektibo yung pamamaraan ng bawat agency. Kaya ang barangay naman, ang sabi ko naman sa barangay, yung mga purok leaders din ninyo, kamukha niyan, gawin yung active. Yung mga presidente ng Homeowners Association, dapat maging regular, kahit quarterly o monthly, magkaroon kayo ng regular meeting at gumagawa ng report. Kung hindi nyo kayang gumawa ng report na lantaran, na i-report nyo kung sino yung user, na user ninyo, sino yung pusher, dapat yan, gumawa na lang kayo ng confidential report na, Kapitan, for your eyes only. Ganun ang ginagawa ko sa kanila. At ang ginagawa ko pa, may box ako doon sa barangay ko, sa office ko, na lahat ng gustong mag-report, ihulog nyo lang dyan at yan ay ibabalidate natin. So, isa yun sa pamamaraan. Kasi, wala namang barangay na hindi nakakaalam kung sino yung user dyan. Lalo na paulit-ulit Lalo na sa mga maliliit na barangay. Monitor mo yan. Kaya lang, kailangan ipakita mo lang sa mga mamamayan na seryoso ka para yung kampanya sa drugs ay maging epektibo tayo. Kapag naglaylo ka dyan, para lang din yan na nanghuhuli ka sa basura. Pagka naglaylo ka, dadami yan. Pero, kung talagang magkakaroon ng close coordination nga, yung sinasabi kong 5C, pagka regular ang communication ng barangay, police at PDEA, effective. May coordination, effective yan. Kita nyo yung mga nangyayaring kuminsan problema, kulang sa coordination. So, kaya lagi kong sinasabi, yung 5C ang maging panuntunan ng kahit ng mga private company, kung ano man, na laging regular yung ating communication, coordination, cooperation, commitment, at siyempre yung collaboration. Napakahalaga yan. Yusek, may follow-up question lang po ako. Kasi sa aming pong programa, marami pong mga kagawad at mga kapitan ang tumatawag sa amin at nagbibigay po ng sulat at mga comments dahil gaya nga po ng sinabi ninyo, pagka halimbawa merong raid, pagka merong mga uhulihin, mga drug users, mga pushers, kasama ho ang barangay dyan hindi ko ba? So, nais ko lang iparating sa inyo ang hindi naman siya minasabing hinanaing, pero ang takot ng mga hagawad na kasi kasama sila pag nasa batas kasi. Opo, nasa batas. Pero pagka ho pinatawag sila sa korte at medyo technical and legal po ang labanan, kami po mga kagawad, tsaka mostly mga kapitan, wala naman kaming legal representation. Kumbaga, hindi rin namin, yung iba hindi nakakaintindi kung paano ba ang diskarte sa korte, lalo pag na-show cause ka. At yung iba, nasa-cite nga for contempt dahil hindi nakarating o hindi nakarating yung sulat sa kanila. So, nais lang po namin ipamahagi sa inyo ang kanilang mga problema. Ito, ganito sa akin sa barangay ko. Ang ginawa ko dyan, binibriefing ko sila sa mga kaso. Tapos question and answer. Ito yung mga tanong lang dyan. Kasi maliwanag sa batas na requirements pagka magre-raid, magse-search warrant, anuman, barangay, media, saka representative ng court. Prosecutor. Kaya nga prosecutor. Ngayon, maganda yung ginawa noon ni Secretary na binabanggit niya na lagi raw noon ang wala yung office sa prosecutor's office. So, ang ginawa niya, nag-empleyado siya. Kaya, ngayon, ang akin naman sa barangay, hinati ko. Kung ikaw ay first kagawad, kapag may nahuling drugs ng Monday, yun. Pag pangalawang kagawad ka, Tuesday. So, ganun ang ginawa ko. Kung linggo, pampito ka, yan. So, pagka yan ka ko, hindi nyo ginawa, mananagot kayo sa akin dyan. Sabi ko, hindi po pwedeng tatanggi ko. Responsibilidad natin pare-pareho yan. Yes. So, lahat kami nag-agree doon sa ganong sistema. So, gagawa ka rin ng sarili mong sistema. Kaya, mini-meeting ko yung station commander. Ito ang sistema namin. Alam nyo na, pag araw na ganito kayo magre-raid, si kagawad ganito. Pag naman wala siya, mag-uusap po. Kagawad, aalis ako. Take over ka kung may raid. Yun. So, nagkakaroon ng coordination yung mga kagawad. Kung sila aalis, yung maiiwan, sila naman ang take over. Para hindi ayoko ka ako, nasasabihan ako ng pulis, Kap,
wala kami kagawad na mahagilap. Yun. So, may pamamaraan ka rin, may diskarte ka din. At i-motivate mo din sila na hindi naman kayo makukulong dyan. Correct. Pero Yusek, susugan ko lang po yung sinabi ni Kags Butch. Kasi nga ho, ang nangyayari, kasama sa korte, kung halimbawang kasama sa korte, pinatawag kung sino yung nag-witness na kagawad o barangay official, usually, hindi ho, may mga pagkakataon, hindi naman lahat, na nababaliktad yung kagawad o kaya kine-question pa yung kagawad. Kasi may magagaling talaga ding mga abogado ng mismong hinuli. Now, pwede po ba, Yusek, on your part o on the barangay affairs, na masabihan po yung mga liga ng barangay na at least magkaroon ng po sila, yung abogado na pwedeng ibigay sa po na. Pwede yung maging programa ng National Liga. Yan. Actually, yan po pwedeng per district, per town. Pwedeng meron talagang i-hire ang liga kung kakayanin na makatutulong doon sa mga may problema ng mga barangay. Kasi ang pinakamahirap, tama yung sabi mo, kung wala kang abogado, ang hirap pumunta sa korte at hindi ka po pwedeng gumawa ng hindi ginawa ng abogado yung mga sagot mo dyan sa korte. Kasi Mga mahirap. affidavit nyo, kailangan na, Dapat legal na yan Pagdating sa mga legal document, dapat abogado talaga. Ayan, nako. Maraming salamat po, Yusek. At I'm sure ang dami niyo pong natutunan mga tips kung paano ang mga diskarte sa mga programa nyo. At lalo na ngayon na napakasaya ko na ihatid natin ang isa sa mga suliranin ngayon ng mga kagawad at mga kapitan when it comes to legal representation. Mamaya po, pag-uusapan po natin sa next segment. Ang isang programa na bukod sa hindi masyadong pinag-uusapan, ay napaka-importante sa buhay ng Pilipino, ng Pilipinas. Sa pagbabalik po niyan, sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay